So, story time. Kaya takot na takot talaga ako mag-jowa ng maraming naging jowa na. Kasi nga, baka nga ganyan. Kasi alam niyo naman, graduate tayo ng medtech, di ba? So, pinag-aralan namin yan doon. Kaya nga, nung una pa lang kami ng asawa ko ni Nathan, tinanong ko siya kung ilan yung naging jowa niya. 2 lang daw, guys. Tapos, ayun. Nung ikakasal na kami, 1 week na lang, guys. Inamin niya sa akin na sobrang dami raw pala. To the point na pinagsabay-sabay daw yung mga girls, ganun. Mga nakikilala niya sa bar, mga nakakainuman daw niya, mga kapagent niya. Basta ganun. Diyos ko po. Ayan, nakakaloka. Yung revelation ng asawa ko. Pero tinanong ko siya, sabi niya sa akin eh. Sabi ko, ano yun, mga lampas 20? So, sabi niya sa akin, medyo daw. So, sabi ko, pero di ba lalampas ang 50? Sabi, oh, hindi naman. So, well, anyway, ganun. Tinanggap ko naman siya. Inamin naman niya sa akin bago kami makasal. Mga 1 week na nga lang, ganun. Ayun, kaya nakakatakot kasi. Kaya natatakot talaga ako magjowa-jowaan, mga ganun. Ay, alam niyo naman galing ako long-term relationship, di ba? Tapos may time din na, yun nga, nag-cheat nga sa akin 2 beses. Magkaibang girl. Tapos, yun nga, yun yung nahuli ko. Pero yung iba pa, yung mga, siguro baka meron pang mga in-between doon na hindi ko nahuli. Ayun, medyo nakakaano lang. Kasi yung girl, yung pangalawa dati is from Pampanga. Tapos parang naalala ko lang, guys, share ko lang ha. Pero move on naman na tayo, happy na tayo, and happy ako sa kanila. Siguro, di lang talaga kami meant to be, ganun kasimple. Happy ako, may sarili na rin siyang family, ganun. So, ayun nga, yung girl kasi nun, guys, nagulat ako, kausap nung ex ko, yung parang nanay nung girl, and tinanong kung binibigyan daw ba ng pera ni guy si girl. So sabi ko, ala, parang ganun pa ata yung na ganun pa. So ako ingat ako, tas ganun pa. So ayun, as in, alam niyo ang ginawa ko nun, guys, bumili ako ng HIV test kit. Legit pala yun, no, sa sa orange app. Legit yung mga HIV test kit. Kaya madali lang naman gawin, tutusukin niyo lang, tapos duduguan niyo lang yung parang mismong test kit, parang PT lang siya. Tapos ayun, good thing, negative naman. Tapos ayun, after that, nawala na ako ng gana. Ayun, kasi nga syempre, di ba parang ang hirap kasi once is enough, 2 is too much, 3 is supposed to kill other person, ganun. So, ayun. Pero ang yung nakakalungkot lang, kung talagang kasal na ang usapan, di ba, kakasal na. Kapag kakasal na, wag nang magbuhay binata, buhay dalaga. Kapag kasal na kayo, kasi ang hirap, guys, walang divorce. Annulment apakatagal daw nun. Kasi may kakilala ako dati na magpapa-anal, grabe, sobrang tagal. Ang laki ng nagastos, ang laking oras ng nasayang. And hindi lahat successful. Kaya guys, bago kayo pumili ng taong pakakasalan nyo, siguraduhin nyo muna na hindi na kayo babalik sa buhay binata o buhay dalaga. Sabi nga ng asawa ko, umay na raw siya sa pagiging buhay binata. And minsan naglolokohan kami. Sabi ko, kasi grabe, may pagkaseloso kasi yan. Tapos sinasabi nga niya sa akin, niloloko ko siya, sabi ko, baka nga ikaw mong babae, ganyan, kasal na. Sabi niya, mami, hindi, baka nga ikaw sabi sa akin ganun. Sabi ko, ako hindi ako, loyal ako, faithful ako. Saka ayoko ng ganun, ayoko ng ganung buhay, yung magulo, ganun. Tapos sabi niya, imposible daw na siya magloko ngayon, kasal na raw kami dahil daw, obsessed daw siya sa akin and deads na deads daw siya sa akin. Sabi ko, pero ayan, di ko maintindihan kasi alam nyo guys, dito sa social media, ako kasi palaflex kasi ako. Pero yung asawa ko, sobrang lambing sa personal, like para kaming langgam na pagka nagkaharap kami, magkikis talaga kami, parang ganun. Hanggang ngayon, kaya, ayun, sabi nga ng mga staff namin, ng bago naming staff, ganun daw yung kalat sa social media na parang ako daw yung dead na dead sa asawa ko. Ganun kasi nga pala flex ako, pala post ako eh. Yung asawa ko kasi parang nonchalant ganun. So sabi niya, napatunayan daw pala niya na sobrang raw sa akin ng asawa ko. Na to the point kami minsan sa gabi, sabi niya, mami, lambingin mo naman ako. Sabi ko, hindi ko pa ba ako malambing? E niyayakap-yakap nga kita pag matutulog. Kasi magyakap kami nun since na mag-asawa kami, since magjowa kami. Lagi kami unan dito, ganyan. Di ba nakikita niyo naman pinopost ko? So, ayun, sabi niya, lambingin mo naman ako, mami. Ako lang nalalambing sa atin. Parang sa isip-isip ko, ano ba? Di pa ba ako malambing sa lagay na to? Ano ba kailangan lambing mo? Ayun, pero syempre, tulad nga ng sabi ko, kung mag-asawa na, iba na yun eh. May basbas na kasi ng Panginoon yun. So, kapag ka ganun, focus na lang kayo sa isa't isa. Ayun, masaya naman ako kasi happy marriage naman talaga ang meron kami ng asawa ko. Lalo na sa mga bata, ganun. Lagi lang happy-happy. Pero syempre, sabi nga ng mga tao, bilog ang mundo. Hindi mo talaga masasabi. Ako nga dati, diba, hindi ko rin naman akalain na mag-cheat sa akin yung ex ko, ganun. Para magto 10 years kami nun. Hindi ko rin naman akalain na mag-cheat sa akin. Kasi nga mabait din naman talaga yun, mabait na tao rin naman talaga yun. Sabi nga, bilog ang mundo yung taong minsan di mo akalain, ganun. Pero ako kapag niloko ako ng asawa ko, ngayong kasal na kami, syempre nangako kami sa harap ng Diyos, di ba? Ayun, hindi ako magbebeg. Mahirap magsalita ng tapos, pero feeling ko di ako magbebeg. Kasi alam nyo dyan doon sa ex ko dati, may time na nagbeg ako, halos kulang na lang lumuhod ako. So ayun, nagbeg ako noon kasi nga parang wala nakipag-iwalay sa akin, no choice ako. Imagine 3 years kami noon. Tapos ayun, parang anong nangyari noon, naumay din ako. Tapos parang may lumalapit sa akin ibang guy na noon. Nag-reminisce eh. May lumalapit sa akin ibang guy na noon, ka-intern ko. Tapos parang doon na yung time na na-realize niya na parang takot siya mawala ako. So naging kami na naman noon. Tapos ayun, nag-engage kami. And after engagement, tinatanong ko kung kailan ba tayo ikakasal, kailan ba, ganyan. Tapos parang laging sagot, after 2 years. So ang person, nauumay na. Ayan, tapos ayun, nag-cheat ulit siya noon kasi may nakapag-picture na yun na, ayoko nang i-elaborate, tapos naman na-pass na yun. Alam niyo na yun, yung sumakay ako sa motor na umiyak-iyak. Yun. So yun yung nahuli. Pero nung una, tinatanggi-tanggi niya, ayaw pa nang umamin, ganun. Tapos hanggang sa nagkaroon ako ng mas maraming proof. Like yung nangyari nga kay Meiko, yung nanginginig-ginig ka pa nagbabasa, ganun. Nadanas ko yan, hinimatay pa ang ata ko noon. Binuhat pa ako ng mga staff ko papunta sa kwarto kasi nga, basta nung time na yun.
Tapos pinost ko rin yun, kagaya ni Mexico. Kaya nga relate na relate ako, pinost ko. Dahil nga naawa ko sa kanya that time. Humingi ng sorry, ganun. Ayun nga, naawa ang person. Tapos pinatawad ko. Okay na ulit kami. Pero yun, every night naalala ko. Kaya parang hanggang sa na-fall out of love na ako ng tuluyan. And dumating yung time na siya na yung sasabi na magpakasal na nga daw kami. This is the right moment. This is the right time na daw. TikToker na ako nun eh. Hindi na ako ready. Ayun, yun na yung time na nilamig na ako ng bonggang-bongga. Kasi parang pinipilit na ako na magpakasal. Ganun. So ayun lang, di kami for each other. Para siya sa ibang tao and para ako sa ibang tao. Ganun. And ayun nga, going 10 years without ring or marriage. Iba kasi yung fiancé lang, engage lang. Parang wala, ano pa rin yun. Wala ka pa kasiguraduhan din dun na hindi maglolo ko. Parang ngayon yung feeling ko nga parang nilak lang ako sa sitwasyon na engage kami. Tapos di ba nga nag-cheat pa rin nga, ganun. Parang kay Meiko din guys. Sa minor de edad din yun. Hindi ko alam kung 18 ata o minor de edad pa rin time na yun. So ayun, tapos kami naman ng asawa ko ngayon ni Nathan. 2 months pa lang kami noon, nagtatanong na siya kung papakasalan ko daw ba siya kahit ganito ganyan, kahit wala masyado siyang ipon, ganun. So sabi ko, hindi naman pera ang habol ko sa'yo. Ay, tapos yung parang 5 months kami noon, nag-propose siya. Tapos wala pa kaming 1 year, kinasal na kami. And ayan, masaya naman. Ayan, may mga makukulit na anak. Ito friend din natin na to, anak ng staff namin yan. Ito yung baby ko. Ayun ako. Baby! Pakiyot muna kay mami. O diba, di sana walang ganyang kakit na baby. Oh, friendly. So, ayun lang. Nakatakot din naman talaga yung HIV. Kasi guys, may mga kilala ko na may HIV. Nakakaawa din talaga. Kasi parang lifetime na yung gamutan nila. Ganun. Tapos syempre, may pagka-self-pity pa sila. Tapos may time pa na, pag may nalaman na, yung ibang tao na may ganun sila, parang pinandidirihan sila. Ayun. Ako naman di ako nandidiri sa mga may HIV sa totoo lang. Kasi hindi naman yan hindi ka naman kayo mahahawa pag walang ano. Alam nyo na yun. Hindi nagkatusukan, ganun. Hindi naman. So marami akong friend na may ganun. May staff pa nga ako dati na may ganun eh. Tapos akala ko yung na-eme ako, ninakawan kasi ako noon. Tapos sabi, pinambibili daw niya kasi ng gamot para doon sa ganun. So imbes na magalit ako, ipakulong ko, anong nangyari noon? Pinatawad ko, binigyan ko pa ata ng 10,000, 11,000 noon. Kasi nga, naawa ako. Kasi legit talaga na may ganun. So ayun lang guys. Kaya naku, wag kayong kung kani-kanino. Ayun, focus lang kayo sa isang partner. Wag kayong parang ginagawa nyo candy or laruan yung bagay na yun. Dahil nakakatakot. Pag kayo ay bigla nagkaroon nun, parang wala nang, there's no turning back talaga. Kaya, ayan, focus lang kayo sa isang partner, sa asawa nyo lang. Wag ganun, kagaya nung issue ngayon. Yung parang mga, basta alam nyo na yun. So, ayun, grabe, pakita ko lang din sa inyo yung new packaging. Madre Cacao Soap, Tawas Calamansi Soap, at ang trending natin na Rosmar Cagayaco Soap. Mahirapan na silang mameke, guys. Ayan, 2 pack niyan, 299 pesos pa rin. 49 pa rin. Ayan, kaya check out nyo na to soon. Love, loves. Ayun lang. Dumating na PSA ng mga bata kasi